na sa ating mga balita, personal na nagpaabot ng pagbati si US President Barack Obama kay Presumptive President Rodrigo Duterte matapos ang pagkakapanalo nito sa katatapos lamang na halalan. Sa kanilang naging pag-uusap, ipinabot ni Duterte sa US President na plano nitong magkaroon ng bilateral talks sa China kung hindi magiging epektibo ang mga hakbang sa ginagawa ngayon para maresolba ang agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Subalit tinimok ni Obama ang incoming president na hintayin na muna ang magiging desisyon ng Arbitration Tribunal sa kasong inihain ng Pilipinas laban sa China. Samantala, nagsimula na ang dialogo sa pagitan ni Duterte at ng Communist Party of the Philippines. Binalaan naman ng presumptive president ang mga tiwaling opisyal ng pambansang pulisya na magbitiw na sa pwesto hanggat hindi pa siya naipoproklama. Ang kabuang detalye sa ulat ni Sweden Velado Live. Ria, nagsimula na ang dialogo sa pagitan nila Presumptive President Rodrigo Duterte at National Democratic Front o NDF na siyang political wing ng Communist Party of the Philippines. Ayon yan mismo kay incoming presidential spokesperson Salvador Panelo. Alas 3 ng madaling araw ng Martes, naganap ang pagpupulong sa Matina Enclaves kung saan pinangunahan mismo ni NDF spokesman Fidel Agkawili ang courtesy call sa uupong bagong Pangulo. Hindi man na inilahad sa atin ni Panelo sa ating exclusive interview sa kanya kanina ang buong detalye na naging pag-uusap. Tiniyak niya na magkakaroon ulit ng dialogo ang parehong kampo. Pagdating sa usapin ng general amnesty na ibibigay umano sa mga political prisoner o yung mga nahuling kasapi ng New People's Army o NPA, iginiit ni Panelo na maganda naman umano iyon dahil magkakaroon ng pagkakataong makapagbagong buhay ang mga rebeldeng komunista at hindi naman aniya sila talagang maituturing na kriminal. Kibit-balikat naman si Panelo sa mga negatibo reaksyon ng pulis at militar hinggil sa pag-appoint ni Duterte sa mga makakaliwa sa 4 na ahensya ng pamahalaan. Yan po ay yung Department of Labor and Employment, Department of Social Welfare and Development, Department of Agrarian Reform at Department of Environment and Natural Resources. Samantala, Ria, kinumpirma ng White House na nagpaabot na ng pagbati si United States President Barack Obama kay Presumptive President Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng isang phone call. Ayon kay President Obama, ang matagumpay na eleksyon at partisipasyon ng maraming mga botante ay patunay lamang ng masiglang demokrasyang tinatamasa ng Pilipinas. Binigyang diin ng Pangulo ng Estados Unidos ang malalim na alyansa ng dalawang bansa na parehong may pagpapahalaga sa demokrasya, karapatang pantao, rule of law at economic growth. Parehong nais ng dalawang lider na mas palalimin pa ang kanilang relasyon sa ilalim ng mga prinsipyong ito. Samantala, Ria, nagbabala naman si Presumptive President Duterte sa mga corrupt police official na mag-retire o magbitiw na sa kanilang mga pwesto bago pa siya opisyal na maupo bilang susunod na Pangulo ng bansa. Ang kabuuang ulat narito po sa aking report. Babala si Presumptive President Rodi Duterte sa mga pulis sa Calauag, partikular yung mga corrupt police official na may kinakaharap ng mga kaso na mas mainam ng mag-retire o magbitiw na lang sila sa pwesto. Dahil oras na maupo na bilang Pangulo si Duterte at nariyan pa rin sila, ay ipapadala umano ang mga pulis Calauag sa mga lugar kung saan laganap ang kidnapping incident dahil sa rebeldeng grupong Abu Sayyaf. May mga kaso alis na ngayon. I do not care kung wala pang judgment. Get out. Pag hindi, I plan to invade Hulo sa yung layer ng Abu Sayyaf. Prepare now for combat duty there. Kayo ang utosan ko. At kung kayo ang hostage doon, say you're our fathers because I will never pay any to retrieve you. Kabilang din sa mga tinutukoy na pulis Calauag ay mga opisyal na sangkot sa mga iligal na gawain at droga. Ayon sa tagapagsalita ng Davao City Police Office na si Senior Inspector Grace Driz, bago pa ang babala ni Duterte ay dati nang sinusunod ito ng kanilang mga opisyal. Nag-awol yung isa dahil alam niya na mayroon ng warning and alam niya kung paano talaga mag-work yung anti-illegal drug campaign dito sa Davao City. So mas mabuti nang mag-awol, huminto at mag-resign
Yun yung gustong mangyari ng ating city mayor dito sa Davao City Police Office. Halimbawa ay isang Davao Police official na nag-awol na lang o absence without leave matapos magpositibo sa ginawang random drug testing. So are already contaminated, and you should know. And those who are into the business of pending cases, and even the generals, and they know who they are, resign or retire bago ako mag-take-out. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Sweden Velado. At yun po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon mula rito sa Davao City. Ako po si Sweden Velado para sa Telebisyon ng Bayan.